Ang kwento ay nagsisimula sa silid ng napakaraming dekorasyon na nakasabit sa iba't ibang sulok. Sa State of Western Shin, nagmamadali ang mga tao na dalhin ng groom dahil mamimiss nila ang mapalad na sandali ng prinsesa. Ang bida natin ngayon ay pinangalan ng Chu Tianxiu at isa siyang wage slave, at agad nang sinabi na ang una ay magbow sa langit at lupa, na ipinagtaka naman ni Chu Tianxiu kaya napapatanong siya sa kanyang sarili na kung ikakasal na ba siya, at sinabi uli na ang pangalawa ay magbow sa mga elders. Hindi makapaniwala si Chu Tianxiu sa kanyang naririnig dahil kakabreak lang niya sa kanyang uni-girlfriend at ngayon ay nangangarap na siyang magpakasal. Kaya napapatanong siya na kung masyado bang nababalisa ang kanyang mga magulang o siya ay masyado lamang malibog. Ilang saglit pa ay unti-unti nang minumulat ni Chu Tianxiu ang mga mata nito na ipinagtaka niya dahil sa kanyang nakikita. At sinabi na ang ikakasal ay yumuko na sa isa't isa. Sa harap ni Chu Tianxiu makikita ang magandang babae sa kanyang harapan na si Ji Roxanne ang prinsesa ng Western Shin, kaya napapatanong siya na kung ito ba ang kanyang nobya, na ikinamanghari niya dahil sa taglay na kagandahan ni Ji Roxanne kaya tumutulo na ang dugo sa ilong nito dahil ang kasunod na nito ay Quan, mas lalo pang lumabas ang dugo sa bunganga ni Chu Tianxiu nang sabihin na nang nagsasalita na ipasok na sila sa kabaong upang ilibing na ngayon. Sa narinig ni Chu Tianxiu kaya agad itong nagsisigaw na kung anong kalokohan itong posthumous marriage na ito at anong klaseng shit dream ito, dahil buhay pa siya at maayos. Na ikinagulat naman ng dalawa nang makita nila si Chu Tianxiu na nabuhay kaya napa-OMG ito dahil ito ay isang multo, kaya agad na itong nagsikuripas nang makita nila na naging zombie ang kanilang young master Chu. Habang ang ating bida Chu Tianxiu ay bumagsak na sa sahig at ramdam niya ang sakit sa kanyang pagbagsak, at dahil sa nangyari kaya naglakihan ang mga mata nito dahil napagtanto na niya na ito ay hindi isang panaginip at ito ay totoo, kaya napapatanong siya na kung nag-isekai ba siya. Napatanong rin siya na kung saang panahon nabibilang ang low-class na manhwa style na isekai na ito. Tinanong rin niya ang kanyang sarili na kung maaari bang mangyari sa kanya ang isang magandang bagay na iyon. At bigla na lang napapasigaw ito sa sakit dahil ipinapakita sa kanya ang mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawan na ito. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay pinangalanang Ring Chu Tianxiu, ang bunsong anak ni Chu Yanhong, ang general ng Xuanwu Army ng Western Qin State. Ang kanyang ina ay namatay noong bata pa siya, at ang sabi-sabi ito ay ang concubine ni General Chu. Si Tianxiu ay pinalaki ng lehitimong asawa ni General Chu, na si Merong Jiangyu, at hindi lamang siya nagdusa, talagang pinaboran siya. Siya ay may bawat pangangailangan na dinaluhan ng mga tagapaglingkod, at dinadala pa kahit na magbanyo. Si Chu Tianxiu ay may malakas na suporta, ngunit walang pangangatawan o talento para sa martial arts. Kaya naman tumanggi si Merong Jiangyu na pagsanayin siya ng martial arts. Dahil dito kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko, kinalaunan ay ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagpapakasawa sa alak at pambabae. Spoiled at dominante, binubuli ang lahat sa paligid niya. Siya ay naging kilalang-kilala bilang isa sa mga nabigong pangalawang henerasyon ng mga opisyal sa kabisera. Ngunit hindi nagtagal, namatay si Chu Tianxiu sa isang sakit, sa hindi malamang kadahilanan. Hindi inaasahan ng ating bida Chu Tianxiu na siya ay muling isinilang bilang pipi na asno, nagmura pa ito dahil walang nakakakita na kahit ang kanyang stepmother ay may mga problema. Dahil napakalinaw na sinasaktan nito ang kanyang anak-anakan ng palihim, dagdag pa niya na ang kinalabasan na ito ay isa lamang kaganapan. Dahil napakalinaw ng plot na ito na kahit sa mga drama ay hindi ito gaganap. Nang bigla na lamang napagod ang katawan nito na ikinainis rin ni Chu Tianxiu dahil masyadong mahina ang kanyang katawan, at mukhang hindi ito makakayanan pang tumagal ng higit sa ilang mga araw. Samantala sa labas ay patuloy pa rin nagsisigaw ang dalawang mga baliw at humihingi ito ng tulong dahil sa kanilang nakita na ang bunsong anak ni General Chu ay naging zombie. Sa labas makikita rin ang Western Qin's Empress na si Xiao Moyan at ang stepmother rin ng ating bida Chu Tianxiu na si Merong Jiangyu. Nagalit si Merong Jiangyu dahil sa kabastusan ng dalawa dahil kasama nito ang Empress.
at ang lakas ng loob ng mga ito na magsalita ng mga kalokohan, na ikinataranta naman ng dalawa kaya agad itong lumuhad at nakiusap sa Empress, na maawa ito dahil ang totoo ay naging zombie ang kanilang young master Chu o baka nabuhay uli ito. Nang marinig ito kaya agad inutusan ni Merong Jiangyo ang pamangkin nito na si Merong Zhu na tingnan niya ang sitwasyon. Na agad rin namang sinang-ayunan ni Merong Zhu, binulungan pa ni Merong Jiangyo ang nis nito na si Merong Zhu na tandaan nito na hindi maaaring iwanang buhay si Chu Tianshu. Na agad rin namang naintindihan ni Merong Zhu na titiyakin niya iyon, kaya agad na itong pumasok sa loob na kung saan naruroon si Chu Tianshu. Na ikinabigla naman ng ating bida nang mapansin niya si Merong Zhu na papalapit na sa kanya, kaya pinagpapawisan na si Chu Tianshu dahil sa ipinapakitang nakakatakot na mukha ni Merong Zhu kaya napapatanong siya sa kanyang isipan na kung nandito ba si Merong Zhu para patayin siya. Na ikinabahala rin niya dahil bagamat hindi kasing lakas ni Merong Jiangyo si Merong Zhu, pero nasa ika-6 na yugto pa rin ito ng body tempering. Nang makita ni Merong Zhu na pawis si Chu Tianshu, kaya tinanong niya na kung hindi ba ito komportable. Tinanong niya rin na kung titingnan ba niya siya. At bigla na nga nitong hinawakan ang braso ni Chu Tianshu dahilan upang mapasigaw si Chu Tianshu sa sakit, kaya agad na niyang hinanap ang system ng Otherworlder na may ilang sistema. Dahil nararamdaman na niya na ang agos ng hangin sa kanyang paligid ay bumabaon na sa kanyang isipan. Kaya napapaisip siya na kung mamamatay na ba siya. At bigla na ngang lumabas ang sistema dahil na-detect ng system ang mortal na panganib sa host. Kaya agad rin na-activate ang Dream Scripture System at hinigop nito ang natamong pinsala ni Chu Tianshu. Maliban sa Dream Scripture, niregaluhan rin ng system ang host ng Noob Gift Pack at kasanayan sa X-Ray Vision. Gayun din ang pagregalo sa host ng isang gotcha pool. Nang makuha ito ni Chu Tianshu sa system ay agad naman niyang tinanong ang system na kung paano gumagana ang Dream Scripture System at anong mga kakayahan ang mayroon ito. Na ikinagulat rin ito dahil automatic na na-activate ang kanyang isang kakayahan na X-ray vision dahilan upang makita niya ang mga daluyan ng dugo, buto, at maging ang mga meridian ng isang tao at maging ang iba pang hindi masabi na mga lugar. At ang apoy na nasa paligid ng katawan ni Merong Zhu ay tiyak na natatanging aura ng isang martial artist. At kung mas malakas ang puwersa ng buhay, mas nagiging condensed at exuberant ang mga flame aura na ito. Hindi naman makapaniwala si Merong Zhu nang makita niya ang ating bida Chu Tianshu na kung paano hindi pa ito patay, dahil hindi dapat ito nagawa ng makaligtas. Kaya napapatanong siya sa kanyang sarili na kung masyado ba siyang naging maluwag sa kanya. Subalit hindi ito alintana, habang hindi pa natatapos si Merong Zhu sa kanyang sasabihin ay agad nang dumuksol ang ating bida Chu Tianshu sa kanyang harapan na sinasabihan si Merong Zhu na huwag itong gumalaw dahil kitang-kita niya ang lahat. Dahil dito kaya sumalpok ang likod ni Merong Zhu sa sahig at habang hawak-hawak ni Chu Tianshu ang kuwan ni Merong Zhu ay napapatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ang balak gawin ni Merong Zhu sa kanya, dahil hindi nito binibigyan ng ating bida Chu Tianshu ng pagkakataong makapag-react, maliban pa rito ay masyado ring malakas si Merong Zhu, kaya hindi niya na magawa pang makagalaw. At dahil hindi pa rin binibitawan ni Chu Tianshu ang kuwan ni Merong Zhu kaya malakas na siyang sinigawan ni Merong Zhu na bitawan siya nito siya nakasuklam-suklam na hamak. Na ikinagulat naman ni Chu Tianshu nang marinig niya ito dahil hindi ito mabuti para sa kanya. Ilang saglit pa nga ay dumating na ang ikinababahala ni Chu Tianshu dahil meron ng mga paa sa labas ng pinto dahil sa pagsigaw ni Merong Zhu, at bigla nang ang binuksan ng malakas ang pinto. Kasabay nito malakas na tinanong ni Merong Jiangyo na kung ano ang nangyayari. Habang umiiyak si Merong Zhu ay agad naman niyang sinabi sa Empress at sa kanyang tita na gusto lamang niyang tingnan ang katawan ng young master, sino ang nakakaalam na gusto pala siya nitong halayin. Nang marinig ito kaya nagsisimula nang nag-uusap-usap ang lahat at lahat sila ay may mga hindi magandang komento sa ating bida Chu Tianshu dahil matagal na nilang narinig na si Chu Tianshu ay isang playboy. Ngunit sino ang nakakaalam na magkakaroon ito ng katapangan na gawin ang ganoong bagay sa sikat ng araw?
Dagdag pa ng mga ito nakakasal lamang niya sa prinsesa kanina at ngayon ay nanliligalig ito sa ibang babae, na ikinagalit nila dahil ito ay isang insulto sa royal family. Kaya agad nilang sinabi sa kanilang kamahalan Xiao Moyan na ang reputasyon ng maharlikang pamilya ay hindi maaaring masira sa kanya, dahil ang ganitong uri ng hamak ay hindi karapat-dapat na maging isang prinsipe at nararapat na mabigyan ng mabigat na parusa. Naikinainis naman ni Chu Tianxiu nang marinig niya ang mga pinagsasabi ng mga tao dahil sa reputasyon ng orihinal na may-ari ng katawan niya ay walang paraan para makapagsalita siya ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito, kaya kailangan niyang manatiling kalmado. At mabilis na isipin na kung paano ililigtas ang kanyang sarili mula dito. Habang abala si Chu Tianxiu sa kakaisip na kung paano siya makakaalis sa sitwasyong ito ay agad namang lumuhad ang kanyang stepmother na si Merong Jiangyu sa harap ng Empress at sinabi sa kanilang kamahalan na ito ay isang mabigat na bagay. Dahil ang kanyang anak ay biglang muling nabuhay ngunit gumawa ng isang walang katotohanan na pagkilos at nagdulot ng kahihiyan sa prinsesa. At masisisi lang niya ang kanyang sarili sa hindi pagpapalaki ng maayos sa ating bida. Dagdag pa niya habang sinasamahan pa ng paiyak-iyak na naway kumilos ang kanilang kamahalan ng walang kinikilingan at walang pinuprotektahan. Dahil siya si Jiangyu ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na reklamo. Nalabis-labis namang ikinabigla at ikinagulat ni Chu Tianxiu nang marinig niya ang sinabi ng kanyang stepmother. At dahil rito kaya agad nang inutusan ng Empress Xiao Moyan ang mga guards na e-execute na si Chu Tianxiu. Subalit hindi pumapayag ang ating bida na matapos ito dito, dahil hindi pa ito tapos, hindi pa hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya agad na niyang tinawag ang sistema, upang gamitin ang kanyang lucky draw. Nang matapos sa pag-draw ang system ay agad niyang binati ang host para sa pagkuha ng skill na Life and Death Reversal Acupuncture, patay o buhay, ang pangalawa ay ang pagbaligtad ng Yin and Yang, na pinangungunahan ang buhay at kamatayan. Subalit hindi ito nagustuhan ng ating bida dahil malapit na siyang mamatay, kaya tinanong niya ang system na kung hindi ba siya maaaring makakuha ng isang skill na kayang makakapagpabago sa sitwasyon nito. At dahil sa skill na ito kaya nakikita ni Chu Tianxiu ang asul na enerhiya na lumalabas sa katawan ng prinsesa, kaya nalaman niya na ang prinsesa na ito ay tila may napakahinang chi. Sa madaling salita ay hindi pa ito patay. Nang malaman ito habang dinadala na si Chu Tianxiu ng gwardya palabas upang patayin ay agad na niyang sinabi sa Empress na kaya niyang buhayin ang prinsesa. Nalubos namang ikinagulat ng lahat nang marinig nila ito, kaya agad ulit tinanong si Chu Tianxiu ng Empress Xiao Moyan na kung kaya ba nitong buhayin ang prinsesa. Na agad rin namang sinagot ni Chu Tianxiu na tama iyon at bigyan lamang siya nito ng ilang acupuncture needles, at gagamitin niya ang kanyang kakaibang acupuncture skill sa Prinsesa Critical Meridian Points upang buhayin siyang muli. Subalit hindi sumasang-ayon ang Imperial Doctor na si Li Chanqing dahil ito ay imposible dahil ilang dekada na siyang nagsasanay at hindi pa niya narinig ang kalokohang ito. Dahil nalaman na niya na tumigil na ang puso ng prinsesa. Kaya nakiusap ito sa kanilang kamahalan na mangyaring huwag itong makinig sa kalokohan ng lalaki na ito. Naikinagalit rin ni Merong Jiangyu dahil sa ang lakas ng loob ni Chu Tianxiu na magbalak sa katawan ng prinsesa. Dagdag pa ng Imperial Doctor Li Chanqing na ang Chu Kid na ito ay nagbubuga ng kalokohan. Kaya malakas niyang sinabi na huwag nilang hayaan na dumihan nito ang prinsesa. Kaya sinabihan na rin ni Merong Jiangyu si Chu Tianxiu na itigil na niya ang kalokohan ito. Na kahit ang Imperial Doctor Li Chanqing ay hindi naniniwala dahil paano magkakaroon ng isang katawa-tawa na pamamaraan ng ganoong panggamot. Kaya nakakatiyak siya na ito ay malinaw na isang witchcraft lamang. Sinabihan naman ni Chu Tianxiu ang dalawa na ang skill niya ay isang kasanayan sa acupuncture na natutunan niya mula sa isang sinaunang kasulatan na kayang baligtarin ang buhay at kamatayan. Matapos ipaliwanag ni Chu Tianxiu ang skill nito ay sinabi niya rin sa Imperial Doctor Li Chanqing na ito ay naninirahan sa isang balon, gayunpaman ay kinukutya nito ang iba. Dagdag pa niya na ito ay hinirang na Imperial Doctor sa walang kabuluhan.
At upang ipaintindi ito sa Imperial Doctor na si Li Chanqing kaya sinabihan ito ni Chu Tianshu na makinig ito sa kanya siya na maliit na tae na ang buhay ng tao ay hindi katawa-tawa. Higit pa rito ang katawan ng prinsesa ay isang sagrado. Dahil sa kaguluhang nangyayari kaya agad nagpalabas ang Empress Xiaomoyan ng nag-aapoy na enerhiya sa buong katawan nito at sinabihan silang lahat ng Empress Xiaomoyan na magsitigil na ang mga ito. At agad nitong nilingon ang kinaroroonan ni Chu Tianshu habang nagpapakita ng nag-aapoy at nakakatakot na mukha at sinabi niya na wala siyang pakialam kung nagsasabi si Chu Tianshu ng totoo o hindi, pero isang pagkakataon lamang ang bibigyan siya nito. At kung talagang mabubuhay niya ang prinsesa ay ipagkakaloob niya ang kasal ni Chu Tianshu bilang isang tunay na okasyon ng joyous. Ngunit kung mabaigo si Chu Tianshu ay paparusahan niya siya sa lahat ng paraan ng pagpapahirap na alam ng tao, hanggang sa araw na siya ay mamatay. Nang marinig ito kaya napapaisip ang ating bida Chu Tianshu na iligtas siya at mabuhay, mabaigo at mamatay, ay wala naman siyang choice diba? At agad nakiusap sa kanilang kamahalan na pakipawi ang galit nito. Pagkatapos nito ay agad nang ipinahiga ng Empress Xiaomoyan ang Prinsesa Jiroxen sa higaan, at agad sinabi ni Chu Tianshu na kailangan niyang tanggalin ang damit ng prinsesa. At pagkatapos ay lagyan ito ng karayom, na agad rin namang naintindihan ng Empress Xiaomoyan. Upang makatutok si Chu Tianshu sa panggagamot sa prinsesa kaya siya ay maghihintay na lamang sa labas. Habang papaalis napapaisip naman ang ating bida Chu Tianshu na kung anong empress ito dahil sa napaka-decisive at far-sighted nito. Matapos makalabas ang empress sa loob ng silid ay agad nang nilingon ni Chu Tianshu ang natutulog na prinsesa. Dagdag ko lang na sa isang halik niya lamang ay magigising na ito. At agad nang ang sinimulan ni Chu Tianshu ang pagtatanggal ng damit sa prinsesa Jiroxen. Na kumikinang at nagliliwanag ang taglay na kagandahan nito at magandang katawan rin nito. Matapos tanggalin ni Chu Tianshu ang damit ng prinsesa ay agad na niyang kinuha ang isang karayom na pantusok sa katawan ng Princess Jiroxen. Makalipas ang isang oras dahil wala pa ring balita sa nangyayari sa loob kaya sinabi ng Imperial Doctor Li Chanqing sa Empress Xiaomoyan na ang hamak na si Chu Tianshu ay isang kasumpa-sumpa na playboy. At posible na hindi niya tinatrato ang prinsesa, ngunit sa halip. Na kahit ang iba ay sumasang-ayon rin dahil hindi talaga mapagkakatiwalaan si Chu Tianshu. Sinabi rin ni Merong Zhu sa kanyang tita, na ang Chu Tianshu na iyon ay walang kakayahan ngunit naglakas loob pa ring sabihin na kaya niyang iligtas ang prinsesa, anong klaseng biro patay ito for sure. Na sinang-ayunan rin ni Merong Jiangyu na kahit hindi man sila kumilos ay tiyak na kitilin ng Empress ang buhay nito. At kung mangyari iyon ay matutuwa sila sa palabas, habang sinasabi ito ni Merong Jiangyu ay bigla namang bumukas ang pinto ng silid at mula rito lumabas si Chu Tianshu na hinihingal sa sobrang pagod nito sa pagpapagaling sa prinsesa at sinabi niya sa kanyang kamahalan na buti na lang hindi niya ito binigo. Dahil ang prinsesa ay muling nabuhay, nalubos namang ikinagulat at ipinagtaka ng lahat nang marinig nila ang kabigla-bigla na sinabi ni Chu Tianshu. At dahil rin rito kaya hindi maipinta ang mukha ni na Merong Jiangyu at ang niece nito na si Merong Zhu dahil hindi sila makapaniwala sa sinabi ng ating bida Chu Tianshu. At agad sinabi na ni Chu Tianshu na mangyaring pumasok na ang mga ito upang tingnan ang prinsesa. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Chu Tianshu ay agad na silang nagmamadali nang pumasok sa loob ng silid at agad sinuri ng Imperial Doctor Li Chanqing ang kalagayan ng Prinsesa Jiroxen. Nang masuri niya ito ay agad niyang sinabi sa lahat na alam niyang walang medical skills ang scoundrel na ito, dahil hindi lamang ito nabigo na buhayin ang prinsesa, dahil ang hamak na ito ay dinungisan rin ang bangkay ng prinsesa. Nang marinig ng lahat ang sinabi ng Imperial Doctor Li Chanqing kaya nagkakagulo ang mga ito at sinasabihan nila si Chu Tianshu na isang bastardo at dapat itong maparusahan dahil ang una ay tinangka ng hamak na ito na halayin ang isang babae sa sikat ng araw, pagkatapos ay niloko ang Empress at pagkatapos ay dinungisan rin ang bangkay ng prinsesa. Kaya nagsisigaw sila na kailangang ma-execute na siya kaagad.
Nang marinig ni Chu Tianxiu ang mga pinagsasabi ng mga ito kaya agad niya ring sinigawan ang mga ito na sila ay grupo ng mga kwek-kwek na doktor at ang kanilang mga kalokohan. Dahil sa kaguluhan na nangyayari sa loob ng silid kaya nagmamadali na ring pumasok sina Merong Jiangyu at ang nis nito na si Merong Zhu. At mabilis nang hinawakan ni Chu Tianxiu ang karayom na nakatusok sa noo ng Prinsesa Ji Roxanne. At agad niya itong tinanggal. Matapos tanggalin ang karayom sa noo ng prinsesa ay bigla na lang napapaubo ang prinsesa na si Ji Roxanne ng mga dugo. Sa madaling salita ay nabuhay uli ito, na labis namang ikinatuwa ng Empress na si Xiao Moya nang masaksihan niya ito. Nalabis-labis namang ikinagulat ng Imperial Doctor na si Li Chanqing nang makita niya ito dahil ang imbecile na ito ay talagang nagsasabi ng totoo. At agad ipinaliwanag ni Chu Tianxiu sa lahat na ang lason sa katawan ng prinsesa ay hindi pa ganap na nalilinis, kaya gumamit siya ng isang karayom upang esil ang soul corridor lamang nito, na nagpapahintulot sa lason na pilit na lumabas, at nakakatiyak siya na magigising ang prinsesa sa loob ng 3 araw. Habang ang Empress Xiao Moyan ay nakatutok lamang sa nabuhay na Prinsesa Ji Roxanne, at sinabi rin ni Chu Tianxiu na may nanlilisik na mga mata na sila ay kasuklam-suklam na kwek-kwek na doktor. Dagdag pa niya habang turo-turo ang kinaroroonan ng Imperial Dr. Li Chanqing na hindi lang nito na misdiagnose ang dahilan ng pagkamatay ng prinsesa, dahil hindi man lang niya namalayan na ngayon ay nagkamalay na ito, at halos pigilan siya ng mga ito na maligtas. Nang marinig ito ay hindi naman magawa ng makapagsalita ng Imperial Dr. Li Chanqing, at pinaulanan pa ni Chu Tianxiu ang Imperial Dr. Li Chanqing ng mga tanong na ano na ito, dahil ngayon lamang ay napakaingay nito. Kaya pinakiusapan ni Chu Tianxiu ang Imperial Dr. Li Chanqing na mangyaring magretiro na lamang ito ng maaga at huwag hadlangan ang paggamot sa prinsesa. Tinanong niya rin na kung bakit nandito pa ito. Ano ang silbi niya? Nang marinig ng Imperial Dr. Li Chanqing ang mga sinabi ni Chu Tianxiu kaya agad niyang sinabi sa kanilang kamahalan na inaamin niya na nagkamali siya. At sinabi na ng Empress Xiao Moyan na huminto na sila dahil ang prinsesa ay muling nabuhay at ito ay isang masayang bagay. Dagdag pa niya na nakumpleto na ni Chu Tianxiu at ng prinsesa ang mga seremonya ng kasal, kaya ang kanyang pagkakakilanlan bilang asawa ay hindi mapapawalang bisa. Gayunpaman, dahil ang bagong kasal ay hindi pa umabot sa pagtanda, kaya't maaantala nila ang mga huling ritual ng kasal ng 3 taon, at dahil dito kaya't maninirahan na ngayon si Chu Tianxiu kasama ang prinsesa sa palasyo. Nang marinig ito ni Chu Tianxiu kaya nakahinga na ito ng maluwag, samantala si Merong Zhu ay hindi nagustuhan ang nangyayari sa mga bagay-bagay na nangyari dahil hindi niya maintindihan kung paano, dahil walang kakayahan si Chu Tianxiu, kaya napapaisip siya na kung paano niya binuhay ang prinsesa. At sa narinig niya na sinabi ni Chu Tianxiu na ang kasanayan nito ay mula sa mga alamat na iyon, ay hindi siya naniniwala dahil maswerte lamang ang bastos na ito kaya nakuha niya ang ganoong bagay. At agad uli lumuhad si Merong Jiangyu at nagpapasalamat ito sa kanilang kamahalan sa kanyang kabaitan. Gayunpaman, mahina si Chu Tianxiu mula noong bata pa ito. At para hindi mabigatan ang palasyo, kaya't hihilingin niya sa kanilang kamahalan na payagan siya na lingkuran ito ng kanyang mga lingkod upang alagaan si Chu Tianxiu para sa bawat pangangailangan nito. Sinabi naman ng Empress Xiao Moyan na huwag nang mag-alala si Madam Chu, dahil ang palasyo ay may mga katulong na mag-aalaga sa kanya. Sinabi naman ni Merong Jiangyu sa kanilang kamahalan na gusto lamang niyang samahan si Chu Tianxiu ng mga tao mula sa militar dahil nag-aalala siya na si Chu Tianxiu ay maaaring magdulot muli ng gulo, kaya dapat magkaroon ito ng magbabantay sa kanya. Dahil kung hindi, ang kanilang kamahalan at ang prinsesa ay magtitiis ng sama ng loob ng iba dahil sa kanya. Kaya nakiusap uli ito sa kanilang kamahalan na mangyaring unawain ng maingat ang kinikilos ng lingkod na ito. Hindi naman makapaniwala si Chu Tianxiu sa ginagawa ng kanyang stepmother dahil sinusubukan nito ang lahat ng paraan para patayin siya. Gayunpaman siya ay nasa isang rot ngayon, dahil ngayon na siya ang asawa, kaya ang Empress ay tiyak na pro-protektahan siya,
at mayroon ring dahilan ang Empress upang tanggihan ang kahilingan nito. Nang marinig ng Empress ang mga dahilan ni Merong Jiangyo kaya sinabi niya na ito ay isang simpleng bagay, kaya aaprubahan niya ang kanyang kahilingan. Naikinabigla naman at ikinagulat ni Chu Tianxiu nang marinig niya ang sinabi ng Empress Xiao Moyan dahilan upang mamuti ito. Naagad namang pinasalamatan ni Merong Jiangyo at ang niece nito na si Merong Zhu nang marinig nila ang desisyon ng kanilang kamahalan. Mula sa sandaling ito, napagtanto ni Chu Tianxiu na sa simula pa lang ay hindi siya hinahayaang mabuhay, kaya napabuntong hininga na lang ang ating bida Chu Tianxiu dahil sa huli ay kailangan pa rin niyang umasa sa kanyang sarili. Pagkatapos ng mga bagay-bagay na iyon sa utos ng kanilang kamahalan, ang lahat ay maaari nang umalis. Ngunit ang asawa ay kailangan magpaiwan. Matapos ang isang buong gabi, makikita na lamang ang ating bida Chu Tianxiu na lubhanang nanghihina, kaya tinanong siya ng Empress Xiao Moyan na kung ayos lang ba ito, na agad sinagot ni Chu Tianxiu na ayos lang siya. Ang pinagsisisihan lang niya ay hindi niya kayang iligtas ang prinsesa, na ikinabigla naman ng Empress Xiao Moyan nang marinig niya ito kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, kaya ipinahayag ni Chu Tianxiu na nasa panganib pa rin ang prinsesa. Gayunpaman, hanggat maaari niyang ipagpatuloy ang paggamot sa acupuncture ay may pag-asa pa rin ang prinsesa. Nalubos namang ikinaluhan ng Empress Xiao Moyan sa tuwa nang marinig niya ang magandang balita tungkol sa kanyang anak na prinsesa, kaya agad niyang tinanong si Chu Tianxiu na kung kailan nito balak ipagpatuloy ang paggamot sa prinsesa. Habang pawis na pawis at nanghihina sinagot naman ito ni Chu Tianxiu na nagawa na niya ang paggamot ngayon. Kaya't maaari na lamang silang maghintay hanggang bukas para sa susunod na round. Dahil sa ngayon ay malabo na ang kanyang isip at nanghihina na rin ang kanyang mga paa. Kaya baka wala man lang siyang lakas na humawak ng karayom. Habang sa kanyang isipan ay nagpapasalamat siya dahil sa kabutihang palad ay iniwan niya ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng paggamot. Sa pamamagitan lamang ng paggawa na ito ay makakakuha siya para sa kanyang sarili ng mas marami pang oras, dahil sa ngayon ang prinsesa na lamang ang tanging pag-asa niya para mabuhay. Kaya't agad nang inutusan ng Empress Xiao Moyan si Merong Zhu na dalhin si Tianxiu sa susunod na hukuman upang magpagaling. Habang ang Empress Xiao Moyan ay kukunin niya ang pinakamahusay na mga doktor upang bigyan siya ng paggamot dahil ang pagtrato sa prinsesa ay pinakamahalaga at kakailanganin nila si Chu Tianxiu upang maisakatuparan ito. Naagad rin namang naintindihan ni Merong Zhu nang marinig niya ang utos ng kanilang kamahalan, makalipas ang ilang sandali ay agad nang tiningnan ng doktor si Chu Tianxiu at nalaman niya na si Chu Tianxiu ay nawala ng maraming dugo at qi, at ang kanyang mga organo ay nanghihina. Kaya't natatakot siya na mamatay ito kaagad. Kaya tinanong ni Merong Zhu na kung wala na ba talagang lunas sa kanya. Nang marinig ito kaya napabuntong hininga na lamang ang doktor dahil ginawa na niya ang kailangan at walang ordinaryong paggamot ang gagana. Nang marinig ito kaya makikita ang abot-abot na langit ng ngiti ni Merong Zhu dahil ito ang inaasam-asam nilang mangyari. Tinanong naman ng Empress Xiao Moyan ang doktor na kung gayon ay mayroon bang anumang hindi pangkaraniwang paggamot. Naagad namang sinagot ng doktor na marahil ay magagawa siyang gamutin ng dakilang kagalang-galang, gayunpaman, babalik lamang ito mula sa kanyang mga paglalakbay pagkatapos ng ilang buwan at hindi rin nila ito makontak. Kaya't maaari lamang nilang iwanan ang consort sa kanyang sariling kapalaran ngayon. Kung may mystic practitioner na magre-replenish ng ilan sa kanyang mystic force, ay baka mabubuhay pa ang consort ng ilang araw. Nang marinig ng Empress Xiao Moyan ang sinabi ng doktor ay hindi na ito nagawa pang makapagsalita dahil ang isang mystic practitioner ay napakabihira, at hindi katulad ng isang martial artist. Kaya paano magiging napakadali para sa kanila na makahanap ng isa? Kaya napapatanong na lang ang Empress Xiao Moyan na kung bakit sa lahat ng tao, bakit si Chu Tianxiu pa ang may mga paraan para iligtas ang kanyang anak na Prinsesa Jiroxen. Napapatanong rin ito na kung bakit hindi kayang gamitin ni Chu Tianxiu ang kanyang mga kasanayan sa revival acupuncture sa kanyang sarili.
Nang matapos sa pag-iisip ay agad nang sinabi ng Empress Xiaomoyan na umalis na silang lahat, at iwanan ang consort para makapagpahinga ito. Nang makita ni Chu Tianxo na tuluyan nang nakaalis ang lahat ay agad nang ipinalabas ni Chu Tianxo ang system at mabilis na bigyan siya nito ng check-up. Nang marinig ng system ang sinabi ng host ay agad na itong lumabas at lumabas ang abiso na kasalukuyang iniscan ang katawan ng host. Kaya't mangyaring panatilihin ang kasalukuyang estado at iwasang lumipat, nang matapos ang system ay lumabas uli ang abiso at ipinapakita ng scan na ang katawan ng host ay nasa mahinang estado, at ang tinansyang buhay na natitira na lamang ay 7 days, 21 hours 13 minutes and 15 seconds. Kaya napaluha at naglakihan ang bunganga ni Chu Tianxo nang makita niya na 7 araw na lang ang natitira sa kanya. Nakakolekta rin ang sistema ng 4 na paraan para pahabain ang tagal ng buhay ng host. Ang host ay maaaring makipagpalitan ng 5 araw ng haba ng buhay upang makipagpalitan ng pagkakataong makuha. Kaya tinanong ng system si Chu Tianxo na kung gusto ba ng host na magpatuloy. At nakalagay sa ibaba na maaaring pumili ang ating bida ng oo o hindi. Na lubos namang ikinasaya ni Chu Tianxo dahil 7 araw na lamang ang natitira sa kanya. Dahil ang pagkakaroon ng dagdag na 5 araw o mas kaunti ay hindi naiiba. At tanga lamang ang pipili ng hindi, at lumabas uli ang abiso dahil pinili ng host ang hindi, at hindi magpapalitan ng 5 araw ng tagal ng buhay para sa pagkakataong pahabain ang kanyang buhay. Kaya mag-ingat ito at good luck, na labis-labis namang ikinagulat ni Chu Tianxo dahil kayang mag-activate ng system sa pamamagitan lamang ng boses. Subalit ito rin ay hindi matalino sa lahat dahil malinaw niyang pinili ang oo. Sinabi naman ng system na kung nais ng host na baguhin ang pagpili ay isa pang 2 araw ng haba ng buhay ay muling isasagawa para sa palitan. Kaya tinanong uli siya ng system na kung gusto ba niyang magpatuloy. Kaya nang lumabas uli ang pagpili ay mabilis nang pinindot ni Chu Tianxo ang yes button dahil kalahating araw na lamang ng buhay niya ang natitira. Hanggat kaya niyang pahabain ang kanyang habang buhay ay wala nang ibang bagay na dapat niyang ikatakot. Matapos pindutin ni Chu Tianxo ang yes button ay lumabas naman ang abiso na ang host ay nagpalitan ng 2 araw ng habang buhay. Kaya't ang system ay sinisimula na ang pagpili ng buhay na nagpapalawak ng mga pamamaraan. At mangyaring pumili ng mabuti. Nang makita ni Chu Tianxo ang pagpipilian kaya't napapatanong ito na kung pinagbibiro ba siya ng sistemang ito. Dahil anuman ang tingnan niya rito, ang pagpipilian ay maaari lamang maging di. Kaya nasabi na lamang iyon ni Chu Tianxo dahil ang pagpipilian niya sa system ay ang mga sumusunod. A. Upang baguhin ang kanyang kapalaran, mawala ang kanyang katinoan, cast ang kanyang sarili at lumakad sa landas ng Buddha. B. Upang baligtarin ang kanyang kapalaran, mag-top up ng 10 bilyong pera at mabuhay ng 1,000 taon. C. Sikaping maging palaboy, isuko ang lahat ng pagtutol, ibigay ang sistema at mabulok sa loob ng 100 taon. D. Lumaban para maging hari, magtrabaho ng husto, mangarap ng malaki, sa huli ay maging isang Diyos. At dahil pwede ang system na ma-activate sa pamamagitan lamang ng paggamit ng boses, kaya lumabas uli ang abiso at binati ng system ang host para sa pagpili ng opsyon D sa pagpapalawig ng buhay. At 5 araw na ipinagpapalit ang haba ng buhay, kaya't ang natitira habang buhay na lamang ay 12 hours, 2 minutes and 38 seconds. At lumabas uli ang abiso na tinatanggap ang host sa kanyang unang pagpasok sa Dream Domain. Ang mga paunang pag-scan ay nagpapakita na ang mga kakayahan ng host ay kumpletong basura, lalo na ang pagtatanim ng mystic seedling sa host. Kaya nais ng sistema ang host ng isang matagumpay na cultivation at isang mabilis na landas patungo sa pagkamit ng pagka-Diyos. At sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Dream Domain ay mabilis na nadagdagan ang ating bida Chu Tianxo ng 0.01 para sa kanyang Mystic Force, na ikinagulat naman ni Chu Tianxo dahil ang kailangan lang niyang gawin ay pumasok sa kanyang dream state upang itaas ang kanyang cultivation.
Tinanong naman ni Chu Tianshu ang system na kung ano ang mystic seed lang at upang malaman rin ng mga manunood, kaya ipapaliwanag ng system at ng inyong taga-recap na sa mundong ito, ang mga individual na may mystic seedlings ay napakabihira dahil nakakapag-cultivate ito sa mga antas na higit pa sa mga ito. Ang mystic mastery ay nahahati sa iba't ibang antas, ang una ay ang karaniwang tao, pangalawa ay ang mystic practitioner, pangatlo ay ang mystic expert, pang-apat ay ang mystic master, at ang panglima ay ang mystic grandmaster. Ang bawat antas ng mastery ay higit pang nahahati sa 9 sub-levels. Ang body tempering 9th stage ng martial artist ay may parehong lakas bilang isang 9th rank mystic practitioner. Ang host ay kinakailangang mag-ipon ng 100 mystic force upang umakyat sa unang ranggo ng mystic practitioner, at pahabain ang kanyang habang buhay ng 1 taon. Nalubos namang ikinatuwa ni Chu Tianshu dahil ito ay mahusay. Sino ang makakaisip na magtrabaho ng husto ay nangangahulugan ng pagsusumikap na matulog? Lumalakas sa pamamagitan lamang ng paghiga. Kaya sinabihan niya ang system na mahal niya ito. At sinabi rin niya sa kanyang sarili na maghintay lamang si Merongzu. Maghintay hanggang sa umangat siya sa mystic practitioner at hindi na niya kailangang katakutan pa ito. Ilang saglit pa ay dumating naman si Merongzu sa loob ng silid, na agad rin namang na-detect ng system na mayroong isang individual na lumalapit sa host, at ang nasabing individual ay may masamang hangarin. Kaya't humihiling ang system sa host na lumabas sa dream domain at gumising. Ang pagkabigo ay magreresulta sa pagkaantala. Nang makita ni Merongzu na tulog pa rin si Chu Tianshu kaya sinabi nito na ang galing talaga nitong magpanggap na natutulog. At dahil sa abiso ng system kaya agad nang nagising si Chu Tianshu kasabay nito pasigaw niyang tinanong si Merongzu na kung hindi ba niya alam na malas ang makaistorbo sa tulog ng isang tao. Dahil baka masumpa siya sa airport runway, hindi naman naintindihan ni Merongzu ang sinabi ni Chu Tianshu kaya tinanong niya na kung ano ang airport runway. Subalit hindi ito sinagot ni Chu Tianshu at iniisip lang niya na malamang na hindi si Merongzu magiging airport runway sa buhay na ito. Kaya't sinabi lamang ni Chu Tianshu kay Merongzu na ang consort na ito ay masama ang pakiramdam at kailangang magpahinga. Kaya nakiusap si Chu Tianshu na lumabas ng kwarto si Merongzu. Subalit hindi ito sinunod ni Merongzu dahil inutusan siya ni Madam na bantayan si Chu Tianshu, kaya natural na kailangan niyang manatili sa tabi nito. Isa pa, masama ang pakiramdam nito, kaya kailangan niyang magpakita ng higit na pag-aalaga. Nang marinig ito ni Chu Tianshu kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan para mawala si Merongzu, dahil kung hindi ay hindi siya makakatulog at mag-cultivate. Kaya masayang sinabi ni Chu Tianshu sa kanyang sister Zhu na mangyaring bumalik ito sa kanyang tirahan upang kumuha sa kanya ng pampalit na damit pati na rin ang ilang baon na pera na gagastusin. Dagdag pa niya habang si Merongzu ay nasa mga ito, ay mangyaring puntahan sina Qiuyu at Dangyu upang alagaan din siya. Dahil iyon ay magliligtas kay Merongzu ng problema sa pag-aalaga sa kanya ng mag-isa. Subalit hindi ito masusunod ni Merongzu dahil ang kambal ay wala silang nagawang magandang trabaho sa pag-aalaga kay Chu Tianshu. Pagkatapos nitong tila mamatay, kaya ang kanilang madam ay na-infarget at ipinagbili ang mga ito sa isang mangangalakal. Nalubos namang ikinabigla ni Chu Tianshu nang marinig niya na ang kanyang kaibig-ibig na kambal ay ibinenta. Ayon sa mga alaala ng orihinal na host, mayroong 2 katulong na sina Qiuyu at Dangyu. 5 taon nang naglilingkod ang kambal at lubos na tapat at mapagmahal. Subalit ang kambal na maselang dilag na ito ay naibenta. Ang tanging mahalagang pag-aari niya ay nawasak ng itong murang kalapitang mababa ang lipad. Dahil dito kaya ang layunin ng pagpatay ni Chu Tianshu ay hindi isang bagay na maaaring itago. Kaya agad sinabi ni Chu Tianshu kay Merongzu na hindi ba siya muling nabuhay. Kaya magmadali at bilhin muli ang mga ito. Subalit hindi ito sinunod ni Merongzu dahil nabenta na ang mga kambal, at anong uri ng loika ang maaari nilang gamitin upang bilhin muli ang mga ito. At saka, iyon ang buhay ng isang lingkod,
at hindi isang bagay para sa kanila na magdesisyon. Sa ano't anuman, malapit na ring mamatay si Chu Tianshu. Kaya't hindi ba magandang bagay na pagsilbihan siya nito sa halip? Nang marinig ito ng ating bida Chu Tianshu kaya sinabi niya rin na nakakapanghinayang nga. Dagdag pa niya na mahina itong katawan niya. Kaya kung hindi niya mahawakan ng maayos ang isang karayom at magalit ang Empress, ay kaya ba ni Merongzu ang mga kahihinatnin? Sinabi rin ni Chu Tianshu habang hinuhuli nito ang kuneho na nakatago sa isang malambot na bundok ni Merongzu na kung bakit hindi siya nito tulungang magpainit sa kanyang kama. Nalabis-labis namang ikinabigla at ikinagulat ni Merongzu dahil sa mabilis na pangyayari at hindi niya na namamalayan na nahuli na ang kanyang iniingatang kuneho na nakatago sa Mount Everest. Kaya pasigaw niyang tinanong si Chu Tianshu na kung ano ang ginagawa nito. At tanggalin nito ang kamay nito. Tinanong naman ni Chu Tianshu si Merongzu na kung bakit ito nagagalit. Dahil ipinadala ito ni stepmom sa palasyo upang alagaan siya, kaya ito ang kanyang alilang babae ngayon. Habang sinasabi ito ni Chu Tianshu ay agad na rin itong tinulak si Merongzu sa higaan na ikinabigla naman ni Merongzu. Dagdag pa ni Chu Tianshu na pareho silang tagalabas sa palasyo, kaya makakaasa lang sila sa isa't isa na sumulong. Naikinagalit naman ni Merongzu nang marinig niya ang mga pinagsasabi ng ating bida Chu Tianshu kaya sinabihan niya ito habang nasa magandang posisyon na huwag isipin ni Chu Tianshu na dahil lamang sa nasa palasyo sila, ay hindi siya maglalakas loob na turuan ito ng leksyon. Dahil ang autoridad na ito ay ibinigay sa kanya ni Madam. Subalit hindi ito ikinainis ni Chu Tianshu kundi ang ikinaiinis nito ay ang kanyang X-ray vision, dahil kitang-kita niya ang lahat kay Merongzu mula sa anggulo nito. At agad hinampas ni Chu Tianshu ang iniingatan ni Merongzu na Mount Everest na nasa kanyang likuran. Kasabay nito masaya itong tinanong ni Chu Tianshu na kung bakit hindi simulan ni Merongzu na hampasin siya. Dahil napakahina ng kanyang katawan, at kung madurog siya at hindi mailigtas ang prinsesa, ay siguradong hindi ito magkakaroon ng magandang wakas. Kaya hindi na nakapagpigil pa si Merongzu at mabilis itong nagpalabas ng malakas na enerhiya sa katawan nito at inipon niya ito papunta sa kanyang kanang kamay kasabay nito sinabi niya kay Chu Tianshu na naghahanap ito ng kamatayan. Subalit wala namang ginawa ang ating bida Chu Tianshu kundi ang pagmasdan lamang ang paparating na atake ni Merongzu patungo sa kanya. At sinabihan lamang ni Chu Tianshu si Merongzu na lumapit ito sa kanya at hawakan siya kung may lakas ito ng loob, at bigla na lamang huminto si Merongzu sa pagtatangka nito na atakehin ang ating bida, na ikinatuwa naman ni Chu Tianshu nang makita niya ito, kaya agad niyang sinampal si Merongzu dahil sa kabastusan nito, tinanong rin ito ni Chu Tianshu na kung paano ito naging kwalipikado na hawakan siya. At alamin nito ang kanyang lugar. Sa lakas ng sampal ni Chu Tianshu kaya namula ang pisngi ni Merongzu sa sobrang kilig ay mali sa sobrang sakit kaya lumabas rin ang luha sa mata ni Merongzu, subalit hindi magawang makapagsalita ni Merongzu at pinakalma lamang niya ang kanyang sarili dahil ang pakikipaglaban sa asong ito ay walang katumbas na halaga. Kaya kailangan niyang tiisin at unahin ang misyon na dinadala nito. Sa ano't anuman, 7 araw na lang din naman ang natitira para mabuhay si Chu Tianshu. Kaya kailangan lang niyang magtiis saglit. Bago lumabas ng silid si Merongzu ay sinabi muna nito kay Chu Tianshu na mas mabuting manatili ito at huwag tumakbo. Dahil babalik siya sa mansyon ng general para kunin ang mga gamit nito. Ngunit sa isip-isipan ni Merongzu ay hindi na siya maaaring manatili dito, dahil kung hindi, ay baka hindi siya makapagpigil ng ilang sandali at mapatay niya si Chu Tianshu. Bago makaalis si Merongzu ay sinabihan rin ito ni Chu Tianshu na mahal niya ang katawan nito. Kaya dapat kasama niya ito ngayong gabi. Na ikinagalit naman ni Merongzu kaya sinabihan niya si Chu Tianshu ng hindi masabi na salita. Nang tuluyang makaalis si Merongzu ay nakahinga na ng maluwag ang ating bida Chu Tianshu dahil nakakasiguro siya na hindi na ito makakabalik sa susunod na mga oras o higit pa, dahil sa ginawa niyang paghampas kay Merongzu na halos ang buong palad nito ay mamula at umuusok sa kakahampas.
Kaya wala nang sinayang ang ating bida Chu Tianshu at agad ulit itong bumalik sa kanyang higaan dahil sa ngayon, ay wala ng kalahating araw na halaga ng habang buhay ang natitira. Kaya dapat niyang gamitin ng husto ang oras na ito para umakyat sa Mystic Practitioner. At umaasa siya na sana ay may sapat pa siyang oras. At ang target niya ay makaipon ng 100 Mystic Force sa kanyang Mystic Core. Samantala sa isang silid sinabi naman ni Merongzu sa kanyang tita na gaya ng kanyang inaasahan, kinumpirma na ni Dr. Sun na maliban na lang kung makikialam ang Great Reverend, ay tiyak na hindi mabubuhay si Chu Tianshu pagkatapos ng 7 araw. Sinabi naman ni Merong Jiangyo na siya ay orihinal na nagplano na ayusin ang posthumous marriage na ito sa pagitan ni Tianshu at ng prinsesa upang umakyat ang kanilang pamilya sa royalty. Dagdag pa niya na bagamat nagkaroon ng kaunting aksidente, ang basurang iyon ay may ilang araw na lamang rin upang maglaro ito. Kaya sinabihan niya si Merongzu na kailangan lang niyang siguraduhin na bantayan ito. Na agad rin namang naintindihan ng niece nito na si Merongzu, sinabi rin niya na gayunpaman, nais ni Tianshu na ibalik niya sina Qiuyu at Dangyu sa kanya, para magpainit sa kanyang kama. Na ikinagalit naman ni Merong Jiangyo nang marinig niya ito kaya sinabi niya na ang bastard na ito, ay nagkakaroon pa rin ng masamang pag-iisip kahit ito ay nasa kanya na nitong kamatayan. Kaya sinabi niya kay Merongzu na wag niya na lang itong pansinin. Sinabi naman ni Merongzu na kung pipilitin niya, habang hindi pa natatapos si Merongzu sa sasabihin nito ay agad na itong nalaman ni Merong Jiangyo kaya tinanong niya si Merongzu na kung sinasabi ba nito na pinilit ni Chu Tianshu ang sarili nito sa kanya. Na ikinataranta naman ni Merongzu nang marinig niya ang tanong ng kanyang tita, kaya paulit-ulit niyang sinabi na hindi. Nang marinig ito ni Merong Jiangyo kaya sinabihan nito si Merongzu habang nagpapakita ng nakakatakot na mga mata na kung gayon ay tiisin lang niya ito ng ilang araw. Kung sakaling buhay pa rin si Chu Tianshu pagkatapos ng 7 araw, ay personal na itong papatayin ni Merongzu. Sa kabilang banda ay patuloy naman si Chu Tianshu sa pag-absorb ng mga enerhiya sa kanyang dream domain papunta sa kanyang mga meridian. Ilang saglit pa ay naabot na nito ang Mystic Practitioner. Nalabis-labis namang ikinasaya ng ating bida Chu Tianshu ng matagumpayan niyang makaabot sa Mystic Practitioner. At dahil rito kaya binati siya ng system dahil sa pag-akyat sa Mystic Practitioner, kaya ang pagpapahaba ng kanyang habang buhay ay nadagdagan ng 1 taon. Nalabis-labis namang ikinasaya ni Chu Tianshu dahil sinong mag-aakala na kalahating araw lang ang aabutin niya para umakyat sa Mystic Practitioner realm. Dagdag pa niya na ang kanyang buhay ay pinahaba sa ngayon. At kapag lumakas siya sa hinaharap, ay tiyak na hahaba at hahaba ang kanyang habang buhay. Pahabol pa niya na ang pagiging isang Mystic Practitioner ay nangangahulugan na nakakuha din siya ng ilang kakayahan na protektahan ang kanyang sarili at maaari na siyang lumikha ng mga ilusyon ngayon. At kung hindi handa si Merongzu, at tambangan niya ito mula sa likuran, at ini-imagine na ni Chu Tianshu ang mangyayari at sa ini-imagine nito ay sinabihan niya si Merongzu na gusto niyang kumain ng isda. At dahil dito kaya biglang nakaramdam ng init si Merongzu, at tinatawag na nito si Chu Tianshu bilang kanyang master, na ikinabaliw naman ni Chu Tianshu nang ini-imagine niya ang mga bagay na iyon dahil ang kanyang kakayahan ay lumikha ng mga ilusyon, hindi hypnosis. Napagtanto niya rin na si Merongzu ay isa pa ring 6th stage body tempering martial artist. Bagamat kaya niyang makipaglaban kay Merongzu, ngunit sa kasalukuyang niyang antas, ay maaaring napakahirap na patayin ito. Kaya agad ulit bumalik si Chu Tianshu sa kanyang dream domain dahil mukhang kailangan pa niyang mag-cultivate hanggang sa 6th stage Mystic Practitioner sa lalong madaling panahon. Nang makapasok si Chu Tianshu sa kanyang dream domain ay nagtataka ito kung bakit hindi niya makondense ang Mystic Force. Kaya lumabas uli ang system at hinihiling sa host na singilin ang kanyang mga meridian at buksan ang lahat ng 720 acupoints at meridian sa kanyang katawan. Agad rin namang naintindihan ni Chu Tianshu ang ibig ipahiwatig ng system dahil parang gusto ng system na magtatag muna siya ng matibay na pundasyon.
Kaya agad na niyang sinang-ayunan ang system, at singilin nito ang kanyang mga meridian. Makalipas ang kalahating oras ay nagising na ang ating bida Chu Tianshu at hindi nito nagustuhan ang nangyari dahil masyadong mabagal, dahil pinilit lang niyang buksan ang isang acupoint sa huling oras, at nakakatiyak siya na ang iba ay lalong magiging mahirap. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis, tinatansya niya na kailangan niya ng hindi bababa sa 3 taon para magbukas ang lahat ng kanyang mga meridian. At kung gusto niyang patayin si Merongzu, ay kailangan niyang humanap ng tulong. Habang abala si Chu Tianshu sa mga iniisip nito ay dumating naman si Merongzu sa loob ng silid, na agad rin namang napansin ng ating bida Chu Tianshu, at agad inihagis ni Merongzu ang bagay na hiniling ni Chu Tianshu sa kanya, na ipinagtaka naman ni Chu Tianshu nang halughugin niya ang loob nito dahil puro damit lang ang nasa loob nito at walang pera. Tinanong naman ni Merongzu na malapit na rin itong mamatay, kaya bakit kailangan pa niya ng pera? Nang marinig ito kaya agad inactivate ni Chu Tianshu ang skill nito na X-ray vision. Kaya mabilis niyang nakita ang isang jade pendant sa gilid ng Mount Everest ni Merongzu, na ikinamanghari niya dahil nakatago ito sa hindi mahahanap na lugar. At mukhang nilustay ni Merongzu ang magandang jade na nakolekta niya. Nang makita ito ni Chu Tianshu kaya agad niyang sinabi na mabuti kung gayon, hindi niya na kailangan ng pera, ngunit kailangan pa rin niyang iwan ito. Habang sinasabi ito ni Chu Tianshu ay agad na niyang dinukot ang nakatago na jade pendant sa gilid ng Mount Everest ni Merongzu, na ikinagulat naman ni Merongzu. Nang makuha ni Chu Tianshu ang jade pendant ay agad niyang sinabihan si Merongzu na ang lakas ng loob nito na lustayin ang kanyang mahalagang ari-arian. Na ikinagulat rin ni Merongzu kaya agad niyang tinanong si Chu Tianshu na kung paano niya ito nalaman. Na ikinainis rin niya, dahil gusto niya sanang iregalo ito sa kanyang brother Tianyang, pero nalaman ito ng basurang si Chu Tianshu. At para malaman ang nangyari bago bumalik si Merongzu sa silid ng ating bida Chu Tianshu ay makikita na nag-uusap sina Merong Jiangyu at ang nis nito na si Merongzu, at sinabi ni Merongzu na naiintindihan ng pamangkin nito, at sinabi niya rin na gusto ni Chu Tianshu na dalhan siya nito ng pera. Sinabi naman ni Merong Jiangyu sa pamangkin nito na huwag nitong kalimutan ang pera, dahil kailangan ni Tianming ng $100,000 bawat taon para sa kanyang cultivation at higit pa sa hinaharap. Sinabi niya rin na isantabi na lang muna ni Merongzu ang piraso ng jade na ito bilang regalo para kay Tianming, subalit kailangan pa rin niyang ibenta ang natitira. Dagdag pa niya na sa pagbabalik ni Tianming sa susunod na buwan, ay kailangan niyang ibigay ang lahat ng pera sa kanya. Na ikinatuwa naman ni Merongzu nang marinig niya na babalik ang kanyang brother Tianming sa susunod na buwan. Sinabi naman ni Merong Jiangyu na tama iyon, at naabot rin nito ang Mystic Expert Realm. At kapag namatay na si Chu Tianshu, ay gusto niyang tapusin na ang kanilang kasal. Na ikinamula naman ni Merongzu nang marinig niya ito kaya't sinabi niya na hahayaan niya ang kanyang tita na magdesisyon. At babalik muna siya. Pagkatapos ng flashback ni Merongzu sa Jade, sinabi naman ni Chu Tianshu kay Merongzu na hahayaan niya siya sa pagkakataong ito, sinabihan niya rin ito na siguraduhin itong hindi na ito mauulit. Ngunit sa isip-isipan ni Chu Tianshu ay mas mabuting huwag na niya itong diinan ng labis o baka hindi ito makapagpigil at subukang patayin siya nito. Makalipas ang ilang sandali, sa Qin Capital, Yaxing Street ay pumunta na dito ang ating bida Chu Tianshu, na ikinataranta naman ng lahat ng mga tao nang makita nila na bumalik na naman ang halimaw na si Chu Tianshu. Kaya't kailangan nilang makaalis ng mabilis dito. Tinanong naman ni Merongzu si Chu Tianshu na kung ano ang gagawin niya dito. Na agad rin namang sinagot ni Chu Tianshu na nawalan siya ng ilang pampainit ng kama, kaya nandito siya para tumingin-tingin. Sinabi naman ni Merongzu na ang isang leopardo ay hindi maaaring baguhin ang mga butik nito. Kaya tinanong niya na kung hindi ba siya natatakot na magalit ang Empress at pugutan siya ng ulo sa galit. Subalit hindi ito alintana sa ating bida Chu Tianshu dahil meron na lang din naman siyang ilang araw na natitira, kaya bakit hindi pasayahin ang kanyang sarili ng lubusan.
Dagdag pa niya na ayos lang kung hindi siya makabili ng katulong, kaya tinanong niya si Merongzu na kung bakit hindi nito painitan ang kanyang kama ngayong gabi. Naikinagalit naman ni Merongzu nang marinig niya ang sinabi ng ating bida Chu Tianshu kaya't malakas niya itong sinigawan na maghintay na lamang ito at mabulok hanggang mamatay. Subalit hindi naman ito pinansin ni Chu Tianshu at sinabi niya lamang, "A peony flower is eternal, and will remain romantic even as a ghost." Sa Tagalog ang isang peony flower ay walang hanggan, at mananatiling romantiko kahit isang multo. Kaya tinanong niya si Merongzu na kung hindi ba niya naiintindihan ito. Nang bigla na lamang may nagsalita at tinanong nito na kung hindi ba ito si Master Chu. Naikinasaya rin ito dahil buhay pa si Chu Tianshu. Ang galing! Na agad rin namang napansin ni Chu Tianshu at Merongzu nang marinig nila ito kaya sabay nila itong nilingon, na agad rin namang nakilala ni Chu Tianshu na ito ay si Big Mouth Liu. Na ikinasaya naman ng pulubing ito dahil naaalala pa ito ni Chu Tianshu, kaya nagpapasalamat ito, at agad rin itong tinanong si Chu Tianshu na kung may naiisip ba siya sa pagbisita sa lugar na ito. Dahil maaari siyang maging gabay niya, na ikinatuwa rin ni Chu Tianshu dahil nakukuha niya talaga ang kulang sa kanya. Kaya agad na niyang tinanong na kung kilala ba niya ang kanyang dalawang maid-servant na sina Qiuyu at Dangyu. Tinanong niya rin na kung alam ba niya kung sinong merchant ang bumili sa kanila. Nang marinig ito ni Big Mouth Liu kaya agad nitong tinuro ang lokasyon at sinabi na perpekto ang kanyang timing. Dahil nagsusubasta sila ngayon sa Mingyan Pavilion. Tila maraming mga anak ng aristokratikong pamilya at boss na si Qing ang nakikilahok ngayon. Kahit kailan at natatakot siyang makaligtaan na nito ang auction. Nang marinig ito kaya binigyan ni Chu Tianshu si Big Mouth Liu ng maraming pera, kasabay nito tinanong ni Chu Tianshu na kung ano pa ang hinihintay nila. At dalhin siya kaagad nito sa Mingyan Pavilion. Nalabis namang ikinagalak ni Big Mouth Liu, nang makita nito ang maraming pera, kaya agad na niyang sinabi na sundan nila siya. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng auction ay sinabi na ng auctioneer sa lahat ng naruroon na malamang narinig na nila ang kambal na ito. At makikita dito ang dalawang maid-servant ni Chu Tianshu na sina Qiuyu at Dangyu at makikita sa kanilang mga mukha na hindi nila nagugustuhan ang mga nangyayari, at ipinahayag ng auctioneer na sila ang kambal na sinanay sa ilalim ng mansyon ng general, sina Qiuyu at Dangyu. Bata, namumuko at maganda. Maliban pa dito ay sanay rin ito sa martial arts, sila ay nasa second stage body tempering realm, at bihasa din sa iba't ibang larangan tulad ng musika, pagpipinta at kaligrapya. Naikinabweset naman ng isa sa mga nasa loob ng auction dahil naglakas loob talaga silang magbenta ng mga ganyang bagay. Dagdag pa niya na bagamat talagang magaganda ang kambal na ito, sino ang hindi nakakaalam na 5 taon na silang nagsilbi kay Chu Tianshu. Pahabol pa nito na malamang na nadungisan na sila ng lubusan ng pervert na si Chu Tianshu at gusto pa rin nilang bilhin sila. Sinabi naman ng auctioneer na natatakot siyang nagkamali ang ginoong ito. Dahil si Chu Tianshu ay talagang walang lakas at ang dalawang ito ay virgin pa rin. Hindi naman makapaniwala ang hangal na ito nang marinig niya ang sinabi ng auctioneer kaya't tinanong niya na kung totoo ba ito. At para maniwala ang hangal na ito kaya sinabi ng auctioneer na ang kanilang Mingyan Pavilion ay nasa negosyong ito sa loob ng mga dekada, at ang kanilang reputasyon ay pinakamahalaga. Kaya kung siya ay nagsisinungaling, ang kanilang Mingyan Pavilion ay handang bayaran ang lahat ng 10 beses sa kanilang presyo sa auction. Nang marinig ng lahat ang sinabi ng auctioneer kaya ang mga ito ay nagsisimulang mag-usap-usap at tinatawanan ng mga ito si Chu Tianshu dahil hindi nila akalain na ganoon talaga ka-pathetic si Chu Tianshu. Na sinang-ayunan naman ng iba subalit sa kasamaang palad, ang ganoong uri ng lalaki ay nagawa pa ring maging royal consort. At naiinis sila sa kaisipang iyon. Sinabi rin ng isa na maswerte lamang si Chu Tianshu. Malamang nasanay na rin siya bilang isang sacrificial pawn. Na sinang-ayunan rin naman ng isa dahil kapag nawala ang pagiging kapaki-pakinabang ni Chu Tianshu, ay tiyak na aalisin kaagad ito ng prinsesa. Kaya't mga kaibigan dito na nagtatapos ang recap na ito,
At huwag kalimutang mag-iwan ng like, at mag-subscribe na rin sa aking channel para ganahan akong gumawa pa ng mga video.